Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, may mga pangyayari sa buhay natin na minsan ay napakahirap tanggapin. Pero kailangan dahil wala tayong ibang pagpipilian. At iisipin na lamang natin na lahat ng yun ay may dahilan kahit hindi natin kaagad maintindihan kung ano nga ba talaga. Popoy, tawagin mo na lamang akong China. Hindi ko tunay na pangalan dahil alam kong medyo sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito na may kinalaman sa pandemic na pinagdaraanan ng ating bansa ngayon. 28 years old na ako, taga Pampanga at ngayon ay nagtatrabaho bilang subject matter expert sa isang BPO company dito sa Manila. 4 years ago, nang mag-apply ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ngayon, natanggap naman kaagad ako at nakapagsimula. At dito ko nga rin nakilala si Tadeo, ang trainer namin. Noong unang beses ko pa lang siyang nakita ay attracted na kaagad ako sa kanya. Gwapo kasi talaga siya, Popoy. Half Chinese, maputi ang balat, maganda ang katawan at fashionista kung manamit. Ang alam ko rin ay matagal na siyang single. Kaya naman ako na ang gumawa ng paraan para mapansin ni Tadeo. Palagi akong pabibo sa training namin. Madalas kapag nakakasabay namin siyang mag-lunch ay nagluluto ako ng masarap para ma-share sa kanya. At binibigyan ko rin siya ng mga maliliit na regalo kahit wala namang okasyon, kagaya ng keychain o kaya naman case ng cellphone. In short, Popoy, parang literal na nililigawan ko na si Tadeo. Pero hindi pala talaga ganoon kadaling manligaw. Lalo na kapag hindi kami talo ng nililigawan ko. Silahis kasi si Tadeo. Lalaki man siya kung kumilos at manamit, pero lalaki rin ang gusto niya. Ayan, okay na siguro itong box ng donut dito sa may tabi ng projector. Mapapansin niya na kaagad to bago magsimula yung training namin. Uy, China! Anong ginagawa mo dyan? Ano ba, Regine? Bakit ba bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan? Ang sabihin mo, masyado ka lang seryoso sa paglalagay ng pagkain dyan sa lamesa ni Sir Tadeo. Siyempre, hinahanap ko kasi yung magandang pwesto na mapapansin niya kaagad to. Grabe ka, girl. Ang tatag mo. Last day na ng training natin ngayon pero hindi mo pa rin sinusukuan ang trainer natin. Sabi nga nila, di ba, kapag may tiyaga, may nilaga. Alam mo, hindi lahat ng nagtsatsaga may nilaga. Yung iba dyan, nabubugok na. Grabe siya, oh. Akala ko ba kaibigan kita? Ikaw pa naman yung pinaka-close ko dito sa batch natin. Siyempre, kaibigan mo talaga ako, kaya nga hanggang pwede gusto kitang iiwas sa sakit, friend. Alam naman natin kung saan papunta tong ginagawa mo, di ba? Hindi kayo talo ni Sir Tadeo at kahit kailan, hindi ka niya papatulan dahil parehas kayo ng gusto. Aray ha, masyado namang diretso yung mga sinabi mo. Ganun talaga kasi nga kaibigan mo ko. Alam mo, China, maganda ka naman eh. Matalino pa. Kaya huwag mong sayangin yung oras mo dyan sa baklang trainer natin. Malay mo naman ako yung magiging dahilan para maging straight ulit siya, di ba? Eh, nakwento niya naman dati na nagkaroon siya ng girlfriend. Bago siya bumigay, in short, lalaki pa rin ang hanap niya ngayon. Hay nako, sana talaga hanggang ngayong training lang yung kabaliwan mo sa kanya. Alam mo, ang sabi nila, mas maraming poging boylet sa loob ng production area. Kaya sigurado ako na maaalis din yung attention mo dyan kay Sir Tadeo sa oras na matapos tong training natin. Sana nga hindi na lang matapos eh. Hindi naman pwede yon, no? First, hindi pwedeng forever tayong trainee sa rate ng sweldo. Second, hindi pwedeng forever ka maghabol dyan sa hilahis nating trainer. Kung kaya ko lang naman talagang tumigil sa paghahabol sa kanya. Matagal ko nang ginawa. Napapagod din kaya ako. Akalain mo yun, marunong ka rin palang mapagod. Oo naman. Lalo na kapag nararamdaman ko na hindi niya ako na-appreciate. Hindi naman kasi lahat ng effort napapansin. Yung iba, nasasayang. At may ilan na maswerteng nasusuklian. Ang mahalaga doon, binigay natin yung best natin at hindi tayo nagsisi sa binigay nating effort. Ay, sa bagay, tama ka doon. Basta siguraduhin mo lang na wala kang pagsisisihan sa mga ginagawa mo para sa kanya. Saka huwag kang mawawala bukas ha.
Last day na natin magkasama yun bago tayo mapunta sa kanya-kanya nating team. Uy guys, nandiyan na si Sir Tadeo. Mag-start na raw siya ng training kaya umayos na tayo ng mga upo natin. Good morning, guys. Before I start, I would like to remind you about... Teka, kanino galing tong donut? Kanino raw galing yun? Basta hindi sa akin, sir ah. Okay, since mukha namang walang may alam sa inyo, dadalhin ko na lang to sa guard para sa lost and found dahil baka... Sa akin po galing yan, Sir Tadeo. Nalaman ko po kasi na favorite niyo yung matcha flavor ng donut. Since medyo napaaga po ako ng dating kanina at doon po ako nag-breakfast, naisipan ko na rin pong bumili para sa inyo. I see. Pero actually kasi, nagda-diet ako ngayon. Kaya next time, huwag mo na akong bibilhan ng ganito, okay? Pero na-appreciate ko to. Thank you, China. You're welcome po. Oh, in-appreciate naman daw pala. Parang napilitan nga lang eh. Nakakapagod na talaga tong ginagawa ko. Oh friend, anong ginagawa mo dyan mag-isa sa cottage? Music video shoot lang ang peg mo? Ito naman, nagpapahangin lang. Bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Wala lang. Naisip ko lang kasi na last night na pala to na magkakasama tayo. Ay, grabe siya oh. Parang mamamatay na kami. Sira, alam mo naman kung anong ibig kong sabihin, di ba? Na i-distribute tayo sa iba't ibang team. Kaya simula sa Lunes, hindi na tayo halos magkikita-kita dahil magkakaiba na rin yung schedule natin. Nalulungkot ka ba dahil hindi tayo magkikita-kita ang mga batchmate o dahil hindi mo na madalas makikita si Sir Tadeo? Eh, di ba ikaw na rin ang nagsabi na mas okay na yon para mas mabilis akong makamove on sa kanya? OMG! Tama ba tong narinig ko? Girl, alam mo rin pala yung salitang move on? Ayan ka na naman, kapag nagiging seryoso ako, dinadaan mo na naman ako sa biro. Natatawa na nga lang din ako sa sarili ko kasi hindi naman naging kami ni Sir Tadeo, pero kung makapagsalita ako ng move on, akala mo nagkaroon kami ng relasyon. Hindi lang naman kasi yung mga nagiging magkarelasyon ang nasasaktan. Parang ikaw, hindi man naging kayo, nagkaroon ka naman ng malalim na feelings para sa kanya. Ang effort mo nga eh. Hindi ko kaya yung ganong klaseng level ng pandiligaw. Basta last na talaga. Pagkatapos ng gabi na to, susukuan ko na siya. Hi, girls. Nagba-barbecue na mga kasama nyo doon. Bakit hindi pa kayo mag-join sa kanila? Actually, sir, papunta na nga ako doon kasi nagugutom na ako. Pero itong si China, mukhang hinihintay talaga kayo masolo dito. Uy, anong sinasabi mo dyan? Sige na girl ha, una na ako, bye! Parang ang seryoso ng topic nyo ni Regina. Hindi naman po masyado. Oo. Huwag mo na akong pinupo. Tapos ng training natin kaya hindi mo na ako trainer. Saka alam ko naman na hindi magkalayo ang edad natin eh. Sige. Alam mo, naninibago ako sa'yo. May problema ka ba? Baka makatulong ako. Wala no, ano namang magiging problema ko. O sige na, pupuntahan ko na rin si na Regine. China, sandali. Iniiwasan mo ba ako? Bakit naman kita iiwasan? Wala namang dahilan, di ba? Hindi ko alam. Ang tahimik mo kasi buong araw. Lalo na kahapon na last day ng training natin. Tapos hindi ka pa sumama sa lunch out namin ng mga kabatchmate mo. Ano naman ngayon? Sinabi ko naman na busy ako ng mga oras na yon, di ba? Yun lang ba? China, sa totoo lang, para kasing namimiss ko yung dating ikaw. Pwede mo namang sabihin sa akin kung ano yung nararamdaman mo. Kung may bumabagabag ba sa'yo. Bakit? May magbabago ba? Wala naman, di ba? Na hindi mo nga na-appreciate mga effort ko para mapansin mo ko. Hindi totoo yan. Talaga? Paano mo naman nasabi? Lahat ng mga binibigay mo sa akin na bagay, pagkain at oras, lahat yun na-appreciate ko. Hindi ko lang masyadong pinapakita dahil natatakot ako na baka umasa ka. Pero mas natatakot ako sa kung ano man to nagsisimula akong maramdaman para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, pakiramdam ko, gusto na rin kita eh. Kaya lang hindi ako sigurado. Hindi ka sigurado o takot ka lang? Pareho.
Dahil ayoko masaktan ka sa huli kapag nagkamali ako. So pipigilan mo na lang lahat? Itatago mo na lang sa akin dahil dyan sa takot na nararamdaman mo? Alam mo, ang unfair mo eh. Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Ang sabihin mo, masyado kang selfish. Mas iniisip mo yung sarili mo at yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa akin. Hindi totoo yan. O bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin yung nararamdaman mo? Tadeo, 4 na buwan! 4 na buwan lang naman ako nag-effort na mapansin mo tapos sasabihin mo sa akin ngayon na gusto mo rin pala ako dati pa? Dahil nga natakot ako. Paano kung masaktan lang kita? Paano kung hindi? Paano kung mag-workout pala lahat? Paano kung tayo pala yung para sa isa't isa? Paano natin malalaman kung hindi natin lalabanan yung takot na nararamdaman natin? Tadeo, willing naman ako mag-take risk noon pa eh. Pero hindi ko kaya na mag-isa lang ako. Hayaan mo naman na tulungan kita na labanan yung takot na nararamdaman mo. Subukan natin, baka pwede tayo. Baka tayo talaga. Popoy ng gabing yun. Nalaman ko na matagal na rin pala akong gusto ni Tadeo. Natakot lang siya na i-entertain ang feelings na nararamdaman niya para sa akin. At kagaya ng sinabi ko, tinulungan ko siyang labanan ng takot niya. Popoy, nagkaroon kami ng relasyon. Hindi siya nagpaka-manly para sa akin. Kung papaano siya kumilos at magsalita noong unang beses na nakilala ko siya, ay ganun pa rin siya at tanggap ko naman yun. Hindi naman kasi niya kailangan magbago. Minahal ko siya sa kung sino at ano pa siya noong unang beses na nagkakilala kami. At nang mag-live-in na rin kaming dalawa ni Tadeo, ay doon ko pa siya mas lalong nakilala. Yung pagiging malambing at maalagain niya bilang isang partner. Ipinaramdam niya sa akin na hindi kami nagkamali sa desisyon na ginawa naming dalawa. Anong amoy yun? Good morning, love. Good morning. Gutom ka na ba? Sandali na lang to. Ano ba yung niluluto mo? Bopi, saka sinangag. Ganun ba? Wala ka bang ibang ulam dyan? May niluto na akong hotdog. Ito. Teka. Di ba paborito mo tong Bopis? Ang aga ko pa naman na malengke kanina. Oo, pero para kasi yung lansa ng amoy. Mag-hotdog na lang siguro ako tsaka sinangag. Love, may chocolate nga pala na binigay si Regine kagabi. Pakuha naman sa bag ko, nandyan lang sa tabi mo. Sa loob lang nito? Mm-mm. Saan dito? Hindi ko... Teka. Pregnancy test kit ba to, ha? Kanina to? Sa'yo ba to? Bakit may... Dalawang guhit? Love, ang ibig sabihin ba ng dalawang guhit na to? Oo, magiging tatay ka na. Magiging tatay na ako? Magiging tatay na ako? Uy, huwag ka nga masyadong sumigaw. Baka mabulahaw yung mga kapitbahay. Grabe, hindi ako makapaniwala. Pwede pa na talaga mangyari ito. Nangyari na, love. Magiging mga magulang na tayo. Pangako, China. Gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting partner at tatay ako sa inyo ng magiging anak nating dalawa. Alam mo kung hindi talaga bad breath yung si Jerry, naku sinagot ko na siya. Sayang, gwapo pa naman. Ang ganda pa ng katawan. Akala ko nga nung una bakla yun eh. Inisip ko pa nga na baka ipang front niya lang ako eh. Kasi di ba close din siya sa mga bakla. Tanungin kaya natin si Tadeo kung naamoy niyang bakla si Jerry. Ang lakas kasi ng kutob ko eh. Oy girl, nakikinig ka ba? Ha? Oo. Talaga, kahit parang ang layo ng tingin mo. Sorry, medyo masama lang kasi yung pakiramdam ko eh. Alam mo, namumutla ka nga. Parang kanina pa yan dun sa production area eh. Okay ka lang ba? Medyo. Baka may nakain lang ako na hindi maganda. Sige, Regine, ha. Punta muna ako sa clinic. Samahan na kita. Hindi. Ayos lang ako. Kaya ko to.
Mauna ka na muna. Oh my God, China! Okay ka lang ba, ha? Hoy, China! China, gising! Guys, tulungan niyo naman ako buhatin si China, please! Love, gising ka na pala. May dala akong pagkain. Dumalaw nga pala si Regine kanina pero tulog ka pa raw kaya iniwanan niya tong mga prutas. But ano palang gusto mong kainin? Itong dala kong rice meal o yung prutas? Wala akong gana. Hindi ako kakain. Itabi mo na lang yan. Love, kumain ka kahit konti. Ipaghihiwa na lang kita nitong... Eh, wala nga akong gana eh. Ano bang gagawin ko? Kailangan mong kumain. Gatas langan naman ng tiyan mo mula kaninang umaga. Lumabas ka na. Kakain ako kapag nagutom ako. Anong prutas ba ang gusto mong hiwain o balatan ko dito? Sabi nang lumabas ka na! Lumabas ka na, Tadeo! Lumabas ka na ng kwarto na to! Tama na, love. Huwag ka na umiyak. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Hindi niyo naman kasi ako naiintindihan eh. Walang nakakaintindi sa inyo kung ano yung sakit na nararamdaman ko ngayon sa pagkawala ng baby ko. Baby natin. China, hindi lang naman ikaw yung nawalan eh. Dalawa tayo dito. Masakit din sa akin yung nangyari. Alam ko mas mahirap para sa iyo yung pagkawala ng baby natin dahil ikaw yung nagdala sa kanya pero sana maisip mo pa rin na magpakatatag para sa akin. Ang hirap lang kasi. Ang hirap lang tanggapin na hindi man lang natin narinig yung iyak na magiging first baby natin. Hindi man lang natin siya nakarga. Alam ko. Pero kailangan natin magpakatatag para sa isa't isa. Dahil sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko kapag pati sa may nangyari pang masama. Basta tandaan mo, hindi ako mawawala sa tabi mo. Popoy at Bettina, nakunan ako ng 2 months pa lamang ang baby namin ni Tadeo sa tiyan ko. Halos mabaliw ako dahil sa pagkawala ng baby namin. Matagal na kasi naming pangarap ni Tadeo na magkaroon ng anak. Pangarap ko rin yon na magkapamilya na kami. Na parang bigla na lang nawala kaagad-agad. Pero syempre, wala naman na akong ibang magagawa kung hindi ang tanggapin ang nangyari. Malaki ang pasasalamat ko dahil palaging nasa tabi ko pa rin si Tadeo. Ipinaparamdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa sa aking pagdurusa. Kahit papaano ay natutunan ko ng unti-unting tanggapin ang pagkawala ng baby namin. Sa 2nd anniversary namin ay niyaya na niya akong magpakasal. Nagpakasal nga kami pagkatapos ng 6 na buwan ng preparation. Lumipat na rin kami sa bahay na matagal na naming hinuhulugang dalawa. Sobrang saya ko noon, Popoy. Sobrang saya naming mag-asawa. Lahat kasi ay parang nasa amin na. Isa na lamang ang kulang para matawag na ngang isang buong pamilya. Pero sabi nga ni Tadeo, palaging may mas magandang plano ang Diyos para sa aming dalawa. Magtatapos na ang 2019 nang malaman namin na buntis na ulit ako. At ng taon na yun, muling nagsimulang mabuo ang pangarap naming dalawa ni Tadeo. Dahan-dahan lang, baka matisod ka. Kumapit ka lang sa kamay ko. Ano ba kasi itong ipapakita mo sa akin at parang kinakabahan ako? Teka, malapit na. Ayan, okay na tong pwesto mo.
Pwede ko na bang tanggalin tong piring ko sa mata? Sandali lang. I-on ko lang ang music. Bibitawan ko muna tong mga kamay mo, ha? Love, kinakabahan na talaga ako. Ito. Tatanggalin ko na tong piring mo sa mata, love. Sana magustuhan mo sorpresa ko para sa'yo. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng pagkakaayos mo dito sa kwarto ng magiging baby natin. Nagustuhan mo? Sobra! May changing table pa dito, oh. Mga diapers, laruan, stroller. Ang daming gamit, love. Halos kumpleto na nga lahat para kay baby, eh. Ikaw, ha? Kaya pala ayaw mo akong papasukin dito dahil ito yung tinatago mo sa akin. Wala kasi nang malaman natin na magkakaroon na tayo ng baby girl. Hindi na ako makapaghintay pa kaya sinimulan ko nang ayusin itong magiging kwarto niya. Ang iba sa mga gamit dito, binigay ni na mama. Pero sinabi ko sa kanila na huwag ipapaalam sa'yo dahil gusto nga kitang sorpresahin. Ang ganda nitong crib. Ako ang pumili ng kulay nito para sa magiging baby girl natin. Nai-imagine ko na kaagad na mahimbing siyang natutulog dito. Pero grabe ka, ha? Pati si na mama kinonsyaba mo talaga. Gusto ko kasi na ikaw muna makakita ng lahat ng ito para kung may gusto kang ipabago, maayos ko kaagad. Wala na. Isa na lang naman yung kulang, eh. Ang magiging baby natin. 4 na buwan na lang, love. Magiging isang totoong pamilya na tayo. Oo, hindi na nga ako makapaghintay sa paglabas ng baby natin, eh. Grabe, no? Sa dinami-rami ng gulong nangyayari sa bansa natin, kasama na yung COVID virus na yan. Napakabait pa rin sa atin ng Diyos at tinupad niya yung isa sa mga pangarap natin. Kaya dapat, hindi natin kine-question na nangyayari sa atin. Dahil palagi siyang may mas magandang plano para sa ating dalawa. Love? Love, gising? Ang sakit ng tiyan ko, eh. Anong oras pa? Kanina pa mula nung makauwi tayo galing sa opisina. Ngayon lang kasi parang iba na yung sakit. Ang sakit. Sandali lang lang. Kukunin ko lang yung susi ng kotse. Baby, kapit ka lang, ha? Huwag kang bibitaw. Nandito lang si Mommy. Hindi kita susukuan, baby ko. Mahal na mahal ka namin ng dati mo. Please, baby. Please. Please, kumapit ka. Girl, sorry ngayon lang ako nakadalaw sa'yo dito sa ospital ha. Hindi kasi ako makapag-file ng leave tapos alam mo naman kapag weekend, umuwi ako kay na mama. Ayos lang. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Kumusta ka na pala? Okay na ba yung pakiramdam mo? Pinipilit maging okay. Siguro, hindi ko pa nga nararanasan yung maging nanay pero China, tatagan mo yung loob mo ha. May dahilan kung bakit nangyari to sa inyo ni Tadeo. Hindi ko na nga maintindihan, eh. Ang hirap tanggapin na pangalawang beses na to. Magpakatatag ka. Isipin mo na kailangan mong gawin yun para kay Tadeo. Pinipilit ko naman, eh. Ang totoo sa kanya nga ako kumukuha ng lakas ng loob. Kung hindi lang talaga dahil kay Tadeo, baka pati ako bumigay na. China, tahan na. Baka makasama pa sa'yo yung pag-iyak mo eh. Sorry. Nangako nga pala ako kay Tadeo na hindi na ako ulit iiyak. Pero ang hirap pala talaga. Ay, mahirap kasi talagang tanggapin yung pagkawala ng taong mahal natin. Lalo na kung hindi pa tayo handa. Oh, Regine, nandito ka pala. Mabuti nakadalaw ka. Oo nga eh. Ang busy ko kasi sa trabaho at saka sa bahay. Ngayon lang nagka-oras. China, since may kasama ka na, hindi na rin ako magtatagal. Baka gabihin pa ako sa biyahe pa uwi sa amin. Sige.
Salamat ulit sa pagdalaw tsaka dito sa dalamang prutas, ha? Ingat ka pa uwi. Love, ipagbabalat na kita nitong orange ha? Si mama nga pala mamayang gabi na lang daw pupunta dito para sabay na sila ni ate. Naipasa ko na rin yung medical document para sa leave request mo, kaya wala ka nang dapat isipin pa. Love, sorry ha? Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Dapat kasi sinunod ko na lang yung payo ng doktor na maagang mag-maternity leave dahil masela ng pagbubuntis ko. Dapat hindi ako naging pabaya. Dapat mas naging maingat ako para hindi nawala yung baby natin. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko lahat. Sorry, love. Sorry. Wala ka namang kasalanan eh. At mas lalong hindi ka naging pabayang ina. Pero bakit ganon? Ano bang naging kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Gusto ko sabihin yan. Hindi ito isang parusa. Pagsubok lang ito para sa ating dalawa. Para mas maging matatag tayo bilang mag-asawa. Hindi ko na kasi maintindihan eh. Akala ko magiging isang totoong pamilya na tayo. Pero bakit kailangan kunin ulit siya sa atin? Tama na. Huwag ka nang umiyak. Yayakapin kita para kahit papano gumaan ang loob mo. Hindi man natin maintindihan ang lahat ng dahilan ngayon. Isa lang naman ang mahalaga. Magkasama pa rin tayong dalawa. Sorry. Sorry kung parati na lang akong ganito. Gusto ka mag-sorry? Magpakatatag ka na lang para sa akin. Kung nahihirapan ka, palagi mong isipin na nandito lang ako. Bibigyan kita ng lakas at sabay tayong gigising sa umaga para bumangon at magsimula ulit. Popoy, hindi biro ang mawala ng anak. Lalo na kung 2 beses na. Ito na yata ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Mula kasi nang magbuntis ako sa dapat na pangalawang baby namin ni Tadeo, akala ko ay magiging isang totoo at masayang pamilya na kami. Pero hindi pa rin pala. Aaminin ko na ng mga oras na yon ay nagsisimula na akong magtanong sa kung ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa amin ng asawa ko. Bakit parang paulit-ulit ang pagsubok na ibinibigay niya sa amin? Pero sabi nga ni Tadeo, lahat ng nangyayari ay may dahilan. Hindi man namin maintindihan sa ngayon, ang mahalaga ay kasama pa rin namin ang isa't isa. At yun na lamang ang pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob para muling magpatuloy sa buhay. Malaki talaga ang pasasalamat ko, Popoy, na dumating si Tadeo sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka totoong bumigay na talaga ako. Pero dahil sa ipinararamdam ni Tadeo na palagi siyang nasa tabi ko, natutunan ko pa ring bumangon at lumaban para sa pagmamahalan naming dalawa. Dear MOR, ikaw. Popoy, hindi naging madali para sa akin ang pagtanggap sa pagkawala ng baby ko. Kaya kahit hindi pa tapos ang maternity leave ko ay bumalik na ako sa trabaho para hindi mabigyan ng space ang isipan ko na alalahanin ang masakit na nangyari. Ang hirap kasi ng nasa bahay lang, lalo na kapag dinadalaw ko ang dapat na magiging kwarto ng baby namin ni Tadeo. Ang asawa ko naman, Popoy, ay hindi nagkulang sa pag-aalaga at pagpaparamdam sa akin na palagi lang siyang nasa tabi ko. Pero Popoy, wala na nga yatang katapusan ng pagsubok na dumarating sa amin ng asawa ko. Dahil 3 buwan lang ang nakalipas, pagkatapos kong makunan, si Tadeo naman ang nagkasakit. Noong una, akala namin ay simpleng migraine at trangkaso lamang. Medyo kinabahan pa kami dahil lumabas ang mga sintomas ng COVID virus sa kanya.
Dumalas din ang pananakit ng ulo niya na halos gabi-gabi na siyang hindi nakakatulog. Hanggang sa magsuka at magkaroon na nga siya ng lagnat. Isinugod na namin siya sa ospital nang mawalan siya ng malay sa loob ng aming bahay. Please proceed to the emergency room. Emergency room immediately. Meningitis po yung sakit ng asawa mo. Anong sakit po yun, Dok? Isang viral infection na madalas utak yung mas naapektuhan. Yun ang dahilan kung bakit gabi-gabing sumasakit ang ulo niya at nagsusuka siya. Pero gagaling naman po yung asawa ko, di ba? Sa ngayon, Mrs., hintayin muna natin yung results sa ibang test na ginawa sa kanya, especially yung x-ray niya, dahil masyado na siyang nahihirapang huminga. Dala niyo po ba yung result ng swab test na ginawa sa kanya noon? Opo, ito po. 2 weeks ago po kasi trinangkaso na siya kaya nagpa-check up na po kami. Pinadiretso na siya ng swab test at negative naman po yung nakuha naming result. Wala pong COVID yung asawa ko, Dok. Okay, good. Hintayin na lang natin yung result ng x-ray niya dahil sa lalim ng paghinga niya, habang chine-check up ko siya kanina, mukhang nasa bagay yung problema niya. Pero Dok, gagaling naman po yung asawa ko, di ba? Gusto ko lang naman pong malaman yung totoo. Mrs., mahirap po kasi magsabi ngayon hanggang wala pang mga result yung test na ginawa sa asawa nyo. Sa oras po na makuha natin yung x-ray ng asawa nyo, malalaman po natin yung dahilan kung bakit siya nahihirapang huminga. Pagpasalamat na lang po natin na negative siya sa COVID virus. Malakas naman po yung asawa ko. Once na may comorbid ang isang pasyente, mabilis po nahihina yung katawan niya. Kaya po ipagdasal natin ngayon na sana wala tayong makita na kahit na anong komplikasyon sa baga niya. Ako nang bahala sa mga naiwan mo na i-audit na calls dito sa office. Salamat, Regine, ha? Nakaayos naman na yon. Babawi na lang ako pagbalik ko sa office. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yung bawi-bawi na yan. Alagaan mo na lang si Tadeo dyan, ha? Kahit naman hindi mo sabihin, gagawin ko yon. Isasend ko na lang pala sa email mamaya yung mga medical documents na kailangan para sa leave request namin ni Tadeo. Ako na rin bahala doon. Text mo ko kapag nasend mo na kasi baka hindi ko mapansin ka agad eh. Alam mo na, tambak ng email galing sa mga client natin. O sige, salamat. Wala yun. Pasabi kay Tadeo, magpagaling siya kasi magkakape pa tayo sa Tagaytay. Makakarating. At saka ikaw rin, mag-iingat ka kasi lagi kang nandyan sa ospital. Alam mo naman, ang virus ngayon nasa paligid lang natin. Maging thankful tayo at negative sa COVID yung asawa mo. Oo nga eh. At sana wala na rin silang makita na kahit na anong komplikasyon pa kay Tadeo para makauwi na rin kami sa bahay. Ipagdarasal talaga natin yan. China, magpakatatag ka ha. Alam ko, mas mabigat na pagsubok ito para sa'yo pero alam ko rin nakakayanin mo. Kinakaya ko para sa asawa ko. Basta, magiging maayos din ang lahat. Ipagdarasal natin yan. O sige na girl ha, patapos na rin kasi yung lunch break ko. Okay, sige. Papasok na rin ako sa kwarto ni Tadeo. Salamat ulit, Regine, ha? Wala yun. Ingat ka rin dyan. Bye. Oh, love. Gising ka na pala. Kani-kanina lang. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Kumusta naman yung pakiramdam mo? May sumasakit pa sa'yo ngayon? Wala. Ayos lang ang lahat. Mabuti naman. O sige, ipaghihiwa na lang muna kita nitong mansanas. Love, gusto ko na sanang umuwi. Alam mo ba ang sabi ng doktor? Kapag wala na silang nakitang ibang komplikasyon sa sakit mo, makakalabas na tayo ng ospital. Pwede naman daw na sa bahay ka na lang magpagaling. Love, sorry ha. Love, bakit ka ba nagsasorry? Hindi naman kasi ako dapat ang inaalagaan mo ngayon pero eto ako pa yung pabigat sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Mali kasi ito Sa ating dalawa ako dapat yung kinukuhanan mo ng lakas ng loob, hindi yung ganito.
Ako yung pabigat. Ako yung alagain. Love, hindi ka naman pabigat sa akin eh. Asawa kita eh. At kahit kailan hindi ako mapapagod na alagaan ka. Dahil mahal kita. Hindi ka rin naman napagod nung ako yung inalagaan mo, di ba? Kaya ganun din ako sa'yo ngayon. Ako kasi yung padre de pamilya. Ako yung lalaki. Ako yung dapat na nagpapakatatag sa ating dalawa. Ako yung dapat na kinukuhanan mo ng lakas ng loob. Kaya nga may pangako tayo sa kasal na magsasama tayo sa hirap at ginhawa, di ba? Hindi naman pwedeng palaging ikaw na lang yung kinukunan ko ng lakas. Love, asawa mo rin ako. May responsibilidad din ako na alagaan ka. Kaya magpakalakas ka, ha? Magpapalakas ako. Para sa'yo, love. Popoy, hindi kaagad na discharge sa ospital si Tadeo dahil nangyari nga ang kinatatakutan namin. Sa x-ray result ni Tadeo ay nalaman namin na meron din pala siyang komplikasyon sa baga na lalong nagpahina sa katawan niya. At sa halos 1 buwan na pamamalagi namin noon sa ospital ay umabot ng halos $250,000 ang gastusin namin para sa mga tests, gamot at pagkakakonfine ng asawa ko. Nagsimula nang maubos ang ipon naming dalawa. Mabuti na lamang at may mga kaibigan kami, mga kamag-anakan at kaopisina na mabubuting loob na tumulong sa amin financially. Ang ilan sa mga kaopisina namin ay gumawa pa nga ng mini charity at nagbenta ng mga t-shirt para sa may aabot na tulong sa aming mag-asawa. Maswerte ako dahil sa dami ng nagmamahal at nagmamalasakit kay Tadeo. Ipinagpapasalamat din namin dahil lumabas na negative sa COVID ang asawa ko. Kaya palagi kong pinalalakas ang loob niya na malalampasan namin ang panibagong pagsubok na dumating sa aming dalawa. Mabuti may oras ka ngayon para samahan ako dito sa ospital. Siyempre naman, miss ko na rin yung kamalditahan ng asawa mo. Palagi niya nga rin sinasabi na miss na niya yung kaingayan mo. Salamat nga pala sa pagbebenta niyo ng t-shirt sa opisina para kay Tadeo. Malaking tulong rin yung pera na inabot mo sa akin kanina. Wala yun. Buti nga naisip yun ng mga bakla nating friends sa opisina. Alam mo naman kung gaano nila ka-love yung asawa mo. Pakisabi rin sa kanila, thank you ha. Makakarating yan. Hindi lang sila makadalaw kasi alam mo na, mga takot pumasok sa ospital dahil sa COVID. Kaya nga malaki yung pasasalamat ko sa iyo at sinamahan mo ako ngayon. Sina tita pala, kailan huling dumalaw? Anong 1 linggo pa, ako na rin kasi yung nagsuggest na wag muna sila masyadong pumunta dito sa ospital. Mas prone kasi sa virus yung matatanda. Kaya nga mas delikado sa kanila kapag kinapitan sila ng virus. Kaya okay lang kahit ako na lang. Wag na sila o mas lalong wag na si Tadeo. Hanga talaga ako sa'yo, girl. Sa lakas at saka sa tibay ng loob mo. Kaya mahal na mahal ka ng asawa mo eh. Mahal na mahal ko rin naman siya. Mas matagal niya akong inalagaan at inintindi. Kaya dapat lang na masuklian ko lahat ng iyon. Mrs. China, Dok. papunta ba kayo ngayon sa asawa mo? Opo, kasama ko po ngayon yung kaopisina namin. I see, Mrs. Sorry to say this pero hindi nyo kasi munang pwedeng madalaw yung asawa mo. Ha? Ano po bang ibig niyo sabihin? Lumabas kasi as COVID positive na yung isa sa mga nurse na nag-a-assist sa asawa niya. So, nag-negative naman po sa swab test si Tadeo nung nakaraan, di ba? Wala pong COVID yung asawa ko. Yes, negative po ang unang result but we have to follow the protocol na i-consider as PIU patient ang lahat ng mga nakasalamuhan ng nurse namin sa COVID positive. Pero kailangan kong makita yung asawa ko eh. I'm so sorry po, Mrs. Kailangan po muna nating hintayin lumabas ang result ng second swab test niya. Please, Doc. Hayaan niyo na po kaming madalaw siya o kahit ako na lang po. Wala pong kasama yung asawa ko ngayon, Doc. Doc, kailangan niya ako. I'm so sorry. Pero kailangan po talaga nating sundin ang protocol. Doc, kailangan niya po ng kasama.
Mrs., sumusunod lang po kami para sa ikabubuti ng lahat. Pasensya na po. Maiwan ko na po muna kayo. Gina, relax. Paano ako magre-relax? Ayaw nila akong padalawin sa asawa ko. Wala naman tayong ibang magagawa. Kagaya nga nung sinabi ng doktor, may sinusunod lang silang protocol. Dapat nga sinabi nila sa akin kahapon para man lang nayakap ko ng mahigpit si Tadeo kung hindi pala siya pwedeng dalawin muna. Wala rin namang may alam sa atin na mangyayaring lahat ng ito ngayon eh. Ano ba kasi itong nangyayari sa amin? Kailan ba matatapos yung pagsubok sa aming dalawa? Gina, tatagan mo ang loob mo. May 1 o 2 linggo lang naman bago makuha yung result ng swab test, di ba? Ayun na nga eh. 2 linggo kung hindi makikita yung asawa ko. Paano ko malalaman kung naaasikaso ba siya o naaalaga ang mabuti sa kwarto niya? Paano kung sumakit yung ulo niya, hanapin niya ako? Paano ko siya mayayakap? Paano? Ipagdasal natin na maging negative yung result niya. Pagkatapos naman nun, babalik na ulit ang lahat sa normal. Makikita mo na ulit siya, mayayakap. Pero gusto ko na siyang makita ngayon. Gusto ko na siyang mayakap. Gina, question lang ha. Paano nga kung mag-positive si Tadeo sa COVID? Hindi ba makukonsider din tayong PUI dahil... Regine, pwede ba? May iisip mo pa talaga yung mga bagay na yan ngayon? Sorry, worried lang naman ako sa iisipin ng ibang tao sa atin. Nadidiscriminate yung mga taong COVID positive. At pwedeng mangyari din yun sa ating dalawa. Kung gusto mong umalis at ayaw mo na akong samahan ngayon, okay lang. Umalis ka na, kaya kong mag-isa, kakayanin ko. Popoy, lumabas na nga as COVID positive si Tadeo pagkatapos ng pangalawang swab test niya. Hindi ko na siya nadalaw, nakita o nayakap pa. Naging PUI din ako dahil kasama ako sa mga last contact person niya. Kaya nagpa-swab test na rin ako. Pero sa awa ng Diyos ay naging negative naman ang result ko sa COVID virus. Sa loob ng 3 linggo na pagkaka-confine ni Tadeo sa ospital, sa video call ko na lamang siya nakikita at nakakausap. Ramdam na ramdam ko ang panghihina niya, Popoy. Sobrang pumayat kasi siya at nahihirapan ng magsalita at huminga. Kaya sa isang araw, 2 o 3 beses lang kaming nagkakausap na hindi tatagal ng 30 minutes. Sa totoo lang, Popoy, gusto ko na ring panghinaan ng loob ng mga oras na yon. Pero pinipilit kong magpakatatag at hindi umiyak habang kausap siya. Kung noong nangihina ako, ay ginawa niya ang lahat para maibigay sa akin ang lakas niya. Ngayon naman, ako ang kailangan magparamdam sa kanya na malalampasan namin ng magkasama ang panibagong pagsubok na ito. Bumalik na rin ako sa trabaho pagkatapos kong mag-negative sa swab test na ginawa sa akin. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa. Bakit naman ako aantok kaya ni kausap kita? Wala lang. Naisip ko lang na maaga kasi yung pasok mo bukas sa trabaho kaya baka kailangan mo nang magpahinga. Minsan na nga lang tayo magkausap eh. Kaya susulitin ko ng mga ganitong oras. Ikaw ba? Gusto mo na bang matulog? Hindi pa. Gusto pa kasi kitang kausap eh. Love, I miss you. Miss ko na yung mga pangungulit mo sa akin kapag natutulog na tayo. Yung pangingiliti mo sa tagiliran ko. Yung mga yakap mo. Miss na rin kita. Miss ko ng lahat sa'yo. Alam mo, love, kung sakaling hindi ko malampasan ang pagsubok na to, okay lang na umiyak, ha? Basta, Love, huwag ka nga magsalita ng ganyan. makinig ka kasi muna sa akin. Kung sakaling hindi ako makalampas sa pagsubok na to, pangako ko sa'yo na sa susunod na buhay ko, hahanapin kita. At kapag nangyari yun,
kapag nahanap kita, sana China, sana ako pa rin yung piliin mo. Ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko, Tadeo. Ang makasama ka ang pinakamasayang 4 na taon ng buhay ko. Hindi mo alam kung paano mo binuo yung mga pangarap ko. Ang mahalin ng totoo at makasamang bumuo ng isang pamilyang lalaking mahal ko. Ikaw din ang bumuo sa pangarap ko at sa pangarap ng pamilya ko para sa akin. Para kang isang panaginip na akala ko hindi na pwedeng magkatotoo pa. Buti na lang hindi mo talaga ako sinukuha noon. Ikaw lang eh. Sobrang pakipot mo. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin. Sa 4 na taon. Ako nga dapat na magpasalamat sa iyo eh. Kasi tinanggap mo ako sa umpisa pa lang. Minahal mo ako sa kung sino at ano ako. At kung hindi man kita mahanap sa susunod na buhay ko, hahanapin at hahanapin kita sa mga susunod pa na buhay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi nagtatagpo ang landas natin. At paulit-ulit kitang pipiliin, Tadeo. Pero love, okay lang kahit hindi mo natuparin yung pangako mo. Kasi alam ko naman na malalampasan nating dalawa to eh. Tutuparin ko pa rin kahit na anong mangyari. Basta, kayanin mo ha. Kayanin mo kahit wala na ako. Bakit ba parang nagpapaalam ka na? Hindi ko kasi alam kung may chance pa ako na gawin ito eh. Alam mo naman ako, advance mag-isip. Basta, mawala man ako sa tabi mo, lagi mong tatandaan na kasama mo pa rin ako habang buhay. At may dahilan kung bakit dumadaan tayo sa ganitong pagsubok. Mahal na mahal kita, Tadeo. Paulit-ulit kitang pipiliin at mamahalin. Pangako. Girl, nagluto nga pala ako ng chop suey kanina. Ito, dinamihan ko para sa ating dalawa. Alam ko namang paborito mo to. Salamat pero wala akong ganang kumain. Kumain ka na. Ito, lalagyan na kita sa plato mo. Nakachat ko nga pala si Tadeo nung isang araw. Talaga? Oo, buti nga pwede yung cellphone sa kanya eh. Sinabi mo pa, doon ko na nga lang siya nakakausap eh. Ano palang pinag-usapan ninyo sa chat? Siyempre ikaw. Binili niya sa akin na wag ko daw hayaan na pabayaan mo yung sarili mo. Kaya naisipan kong magluto ng paborito mong ulam. Kaya kumain ka na kahit konti. Tignan mo, ang payat-payat mo na. Kapag nagkita kami ng baklang yon, siguradong aawayin ako na ng bongga. Salamat. Gaano katagal mo na nga palang hindi nadadalaw si Tadeo sa ospital? Magta3 linggo na. Pero araw-araw naman kami magkausap sa cellphone. Nagka-video call. Alam mo, kagabi nga lang, parang ang lalim ng topic namin. Pakiramdam ko nga nagpapaalam na siya sa akin eh. Malakas si Tadeo. Alam kong kakayanin niya yun para sa'yo. Yun na nga lang din yung iniisip ko eh. Kagaya nga ng sabi niya, pagsubok lang ito na malalampasan naming dalawa na magpapatuloy siyang mabuhay para sa akin. Ang hirap pala ng ganito, no? 2 beses na akong nawala ng baby tapos anytime parang pwedeng pati yung asawa ko. Mawala na rin sa akin. Alam mo, iniisip ko, ano kayang naging kasalanan ko nung nakaraang buhay ko para maparusahan ako ng ganito? Tina, hindi parusa yung nangyayari sa'yo ngayon. Ano pala? Pagsubok? Pagsubok na naman? Kailan ba matatapos to? Kailan ko ba malalaman yung totoong dahilan kung bakit nangyayari lahat ng to sa akin?
sa aming dalawa ni Tadeo. Sa tingin mo ba kung naririnig ka ngayon ni Tadeo, matutuwa siya sa mga sinasabi mo? Di ba hindi? Oo, hindi natin alam sa ngayon kung anong dahilan para sa pagsubok na to. Pero siguro, isa na dun yung patatagin tayo sa pananalig natin sa kanya. Sorry. Alam ko naman mali itong iniisip at sinasabi ko eh. Ang hirap lang kasing mag-isip ng tama sa ganitong klase ng pagkakataon. Lahat na lang mabigat para sa akin. Pero siguro nga tama kayo ni Tadeo. Lahat naman talaga may malalim na dahilan. Na minsan, hindi lang kaagad natin nare-realize. At malalampasan ninyo ang lahat ng pagsubok na ito. Malalampasan mo. Salamat, Regine. Wala yon. Basta pag kailangan mo ng kausap ha. Nandito lang ako lagi. Tandaan mo, magpakatatag ka para sa inyong dalawa ng asawa mo. Gagawin ko yon. Pangako. Sandali lang, may tumatawag na unregistered number sa phone ko. Hello? Hello, Mrs. China. Si Doc Jimmy po ito. Doc, bakit po kayo napatawag? Kinalulungkot ko pong sabihin na wala na po yung asawa niya, Mrs. Doc, huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. Dok, hindi. Hindi po totoo yan. Buhay po yung asawa ko. Buhay po siya. Mrs., uminahon po muna kayo. Dok, kausap ko lang po siya kagabi. Paano nangyaring wala na siya? Dok, magkausap lang kami kagabi. Dok, hindi po totoo yung sinasabi niyo. Kung may oras po kayo ngayon, sana po makapunta po kayo dito sa ospital. May ilan din po kasi kami mga papeles na dapat na papirmahan sa inyo. Opo. Sige po. Didiretso na po ako dyan ngayon na. Popoy, tuluyan na nga akong iniwan ng asawa kong si Tadeo. Ang sabi ng doktor, naging mabilis ang progression ng COVID virus sa katawan niya dahil sa mga existing na sakit niya. Hindi na kinaya. Aminin ko na noong una ay naging mahina ako. Napakarami kong katanungan sa Diyos. Nagsisimula pa lamang kasi kami halos ni Tadeo bilang mag-asawa. Wala pang ang natutupad sa mga pangarap naming dalawa. Pero bakit kami ang kailangang dumaan sa ganitong klase ng pagsubok? Bakit ako ang kailangang maiwanan? Popoy, sa dinami-rami ng masasamang tao sa mundo, bakit si Tadeo pa ang kailangang mawala? Napakabuti niya. Pero sa huli, naisip ko na paraan na rin siguro ng Diyos ito para hindi na mahirapan palalo ang asawa ko sa mga sakit niya. Na ito ang paraan niya para lalong tumibay ang pananalig ko sa Panginoon at maging matatag ako bilang isang tao. Hindi madaling mawalan ng anak, Popoy. Pero mas lalong hindi madali kung pati ang asawa ay mawala rin sa buhay ng isang tao. Wala pang isang buwan ang nakalilipas mula nang iwanan ako ni Tadeo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala nang yayakap sa akin habang natutulog ako. Wala nang magme-makeup sa akin bago ako pumasok sa opisina. At wala na akong asawa na hihintayin sa gabi para makasabay sa hapunan. Isa na lamang ang inihiling ko ngayon bukod sa sana ay maging magaan na ang lahat sa akin. Na sana sa susunod na magkita kaming dalawa ni Tadeo, ay bigyan kami ng Diyos ng mas mahabang panahon para magkasama. Popoy, dito ko na tinatapos ang sulat ko at ipinagdarasal ko rin ang kaligtasan ninyo at ng lahat ng bumubuo
ng Dear MOR sa pandemic na nararanasan ng mundo ngayon. Nagpapasalamat din ako sa pagpili at sa pag-ere ninyo ng kwento namin ni Tadeo. Sana ay nabigyan namin ng inspirasyon na magpakatatag ang lahat ng mga tao at kapamilya natin na nakikipaglaban ngayon sa COVID virus. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Hindi man natin malaman sa ngayon, marirealize na lamang natin kung ano ba talaga ang gustong iparating sa atin ng Diyos. At madalas na isa sa mga dahilan niya ay ang gusto niya tayo na muling ilapit sa Kanya para mas maging matatag at matibay tayo bilang isang individual. Hanggang dito na lamang, Popoy. God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Sheena. Dear MOR. Ikaw. Mga kapamilya, yan nga po ang napaka-heavy gut na pagtatapos ng kwentong ito ni Sheena at ni Tadeo na sa simula, binigyan tayo ng napaka-hopeful na love story. Ayan, pero sa bandang huli ay ipamumukha sa atin ang realidad na ang buhay ay hindi natin masasabi kung hanggang kailan lang. Sigurado po ako napakarami ang mga nakarelate dito, lalong-lalo na nga sa mga nakikinig sa atin ngayon na merong kamag-anak, merong mga kapamilya, merong mga kaibigan na sabihin na nating natalo sa pakikipaglaban sa COVID-19. Okay? Kahit sabihin natin na hindi kayo nag-iisa, hindi ho yan yung hindi yan yung comforting words na hinahanap natin. Kasi ako man, merong mga, buti na lang wala yung masyadong malapit sa circle of friends, ayan, and sa mga relatives. Kaya kasama sila palagi sa mga ipinagdarasal ko. Oo, dahil sabi ko, parang ayoko naman na magkaroon ng kamag-anak, ng kaibigan na matatalo ng COVID virus na yan. Although, napakarami pa pong mga sakit at karamdaman ang dapat nating paglabanan. Pero itong kwentong ito ay nagpapakita sa atin ng acceptance, ng ang pagtanggap sa mga pangyayari, 'di ba? At ang kagustuhan natin na magpatuloy sa buhay. Yon yung isa sa mga leksyon ng ibinahagi sa atin ni Sheena sa pamamagitan ng ating pagpapatatag sa ating sarili. Ayan. Sabi niya, Pawi Royo, I know, strong ka, Sheena, and please stay as you are. Actually, mas tatagan mo pa. My deepest condolences. Speechless ako sa kwento mo. Virtual hugs. Yun na lamang yung sinabi niya. Yan, napasabi na lang at napaiyak na lamang itong mga kapamilya natin sina Jennifer Enzo, Merlita Cabral, Vangie Rosel, Fritzy Valenzuela, Jennifer Enzo, sabi niya nga ang sakit tapos yung kanta, ganyan pa. Ayan, Carlos Dalida, sabi ang galing talaga ng dramatista ng Dear MOR, tagus talaga sa puso. Ayan, yun nga ho ang sinasabi namin sa inyo, nabibigyan namin ng hustisya ang inyong mga kwento na ipinararating sa amin para mas maramdaman ng tagus sa puso, 'di ba? Ng mas marami dating tagapanood at tagapakinig. Sabi ni Helen de Jose Barato, ang sakit naman. Una, yung mga anak ninyo. Sumunod naman, yung asawa mo. Ayan, si Miss Daisy Anzures, ayan, nalulungkot din. Ayan, si Armila Gaspar, ganun din. Sobra nalulungkot sa storya ni Sheena. Rosely Rio Barroso, sobrang sakit sa dibdib ang nangyari. Masakit talagang mawala ng kabiyak, lalo na at maganda ang samahan ninyo. Sheena, relate ako sa nangyari sa'yo. Myla Bago, nakakaiyak naman, Popoy. May plano talaga ang Panginoon kung bakit nangyayari yan, ate.
Ayan. Donalyn Tapnio, ang hirap mag-comment sa ganitong klase ng pagsubok. Hindi madaling makapag-move on sa ganitong mga pangyayari. Bumalik ulit yung sakit nung mawala rin yung papa ko. Ayan. Nasaan yun? Yung habang nakikinig ako ay tumutulo na yung luha ko. Kaya mo yan, Miss China. Fight lang. Sabi niya, Genesil Olitokit. Alam ko, happy yung storya mo. Sana all. Pero mali pala. Nakakaiyak yung story. Pero Ate China, huwag mawawala ng pag-asa. Kapit lang kay Lord. Tuloy lang po ang buhay. Sabi yan ni Chara Grace Nones. Yan, ang kaibigan ko ring si Jonathan Baluyot ay umiiyak dito sa ating kwento ngayong hapon na ito. And of course, sa inyo, sa inyong marami talaga mga nakarelate. Isang paalaala na ang buhay ay maikli lamang. Totoo po ang sinasabi na people will come and go sa buhay natin. Sa kung papaanong paraan, yan po ang hindi natin alam. Gaano ba sila kasama? Gaano ba sila naging kabait sa atin? It doesn't really matter. If it's time to go, it's time to go. Yan yung sinasabi ko na kahit na nakaupo ako halimbawa dito at oras ko na para magpaalam, tapos na yon. O kaya naman, kung habang natutulog ako, tapos na yon. Sa isang aksidente, doon matatapos ang buhay ko, yun na rin yun. Sa karamdaman, yun. Magkakaiba tayo ng paraan. Pero, diba, the bottom line is, hindi natin hawak ang ating buhay, mga kapamilya. Ang pinakamagandang nangyari na lamang dito kay China at kay Tadeo ay yung totoong tunay na pagmamahalan na kanilang na-share sa isa't isa. Bagaman sabi nga ni China, para nagsisimula pa lang kami ng asawa ko, hindi pa nga namin natutuloy yung pangarap namin na magkaroon ng anak. Oo, ay iiwan niya na rin ako. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano ngayon ang leksyon nito. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Mahirap na makunan ng unang anak, pumangalawa pa, tapos ngayon yung asawa mo. 'Di ba? Na totoong gusto mong magkaroon ng pamilya na kasama siya. Papaano pa ngayon? 'Di ba? Ni ala-ala ng asawa mo sa pamamagitan ng inyong anak ay wala. Pero alam niyo, ang importante are the memories. 'Di ba? Na ating babalik-balikan. 'Di ba? Yung mga ala-ala. Yan yung yun lang yung mapangahawakan natin dito at dito sa puso natin. Yung mga ala-ala ng ating masasayang nakaraan. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi at ikinukulit sa inyo, mga kapamilya, na kung kayo ay nagmamahalan, iwasan nyo na lang yung tampuhan kung napakaliit na bagay na lamang naman yan. 'Di ba? Kung kayo ay nagmamahal, ibigay mo na yung buong pagmamahal mo. 'Di ba? Dahil hindi natin alam, we may never know kung hanggang saan lamang ang buhay ng isang tao. Ang importante ay naiparamdam, naipakita at naipadama natin sa ating minamahal yung totoong pag-aaruga, yung totoong pag-aalaga, yung totoong concern, yung totoong pagmamahal. Yon yung mas mahalaga, 'di ba? At sana isang reminder nga rin para sa lahat ng mga nakikipaglaban ngayon sa COVID-19 na hindi po kayo nag-iisa. Kasama po kayo sa panalangin ng maraming tao sa mundo. Lahat po tayo ay apektado. Kaya be thankful enough. 'Di ba? Meron ka bang para sa mga nalulungkot diyan, Para sa mga nalulungkot at feeling ninyo at sa mga nabobore, na sinasabi, ako talaga na-offend kapag nakakakita ako ng mga status sa Facebook, sa social media, kapag sinasabi bored na ako, ayan, dahil sa pandemic, ganyan. Why don't you pray? 'Di ba? Why don't you pray for those na nakikipaglaban at tinamaan ng COVID-19 virus na mahigit isang taon na rin nating pinaglalabanan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. 'Di ba? Nabobore ka, magdasal ka. Hindi mo kilala yung pinagdarasal mo, mas mabuti. Nakakatulong ka. 'Di ba? Sabihin, may mararating kaya yun, Popoy? Yes.
merong mararating yun. 'Di ba? Dahil nakikita naman niya, nakikita ng Panginoon natin kung ano yung ginagawa natin. 'Di ba? Tulungan mo yung sarili mo na wag mabore. Oo, maghangad ka ng maganda para sa isang taong hindi mo naman kakilala. Why not? 'Di ba? And be thankful na ikaw ay hindi tinatamaan pa ng virus. Be thankful na ikaw ay malusog pa, ang iyong mga kapamilya ay kumbaga nasa safe zone pa, 'di ba? Ng COVID-19 virus, 'di ba? Pero patuloy pa rin tayo mag-ingat mga kapamilya sa ating paglabas-labas, sa ating pagpunta, yung mga health protocols. Ayan, patuloy tayo mag-ingat bagaman may mga vaccines na na naglalabasan. Sana ay wag nang madagdag pa tayo, 'di ba? Kumbaga nga nakakakita na tayo ng konting liwanag. Oo, nagpabaya ka pa, humabol ka pa doon sa mga poproblemahin o kaya naman sa mga mamomroblema ng dahil sa ating hindi pag-iingat at sa sobrang tiwala sa ating sarili. 'Di ba? Kaya mga kapamilya, hindi natin alam ang buhay natin. Huwag kayong mabore. 'Di ba? Kung magmamahal ka, magmahal ka. Give it your best shot. 'Di ba? Sa pagmamahal, dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang natin makakasama ang ating mga minamahal at pinag-aalayan ng pag-ibig sa buhay na ito. Magwi-weekend na. Ayan, sana ay mag-reflect kayo dito sa ating kwento na napakinggan ngayon. 'Di ba? Kung problema ka na wala kang pera o kaya naman wala kang jowa, wala kang ganitong bagay, wala kang bagong cellphone, hindi 'yan ang problema. Ito ang problema. Ito ang totoong problema, yung dinaanan ni China at ni Tadeo. But look at her. 'Di ba? Look at her. Lumalaban siya. Nagpapatuloy sa buhay. At ikaw dyan, nakasimalmal na yung mukha mo, nakasimangot ka na naman, napakaliliit pala nung problema mo. 'Di ba? It's just a matter of point of view. Ayan, yung perspective ng tao. 'Di ba? Kapag ka maliit lang, hayaan ng palampasin na. 'Di ba? Kapag kailangang pagdusahan, yun, mahirap-hirap yun. Kailangan mong pagdusahan yun. 'Di ba? Yun ang totoong problema. Pero matapos ang lahat ng ito mga kapamilya, yung pag-asa, yun ang wag mawawala sa ating isip at sa ating puso. Yung pag-asa na tayo ay makakabangon ulit dahil sayang naman ang buhay natin. 'Di ba? Kung hindi natin hihintayin, ano nga ba yung leksyon na itinatanong mo dati? Ano ba ang ituturo mo sa akin, Lord? Ano ba ang ibibigay mo sa akin? Oo, pagkatapos ng lahat ng pagsubok na ito. Oo, be it a blessing or another challenge or to be an inspiration sa ibang tao, malalaman natin 'yan kung tayo ay lalaban at merong pag-asa, 'di ba, sa ating puso at isipan. Maraming salamat China sa pagbabahagi ng napakalalim na kwento mong ito na marami ang nakaka-relate, lalong-lalo na nga at nasa panahon pa rin tayo ng pandemic ng COVID-19 virus. Patuloy po kayo mag-ingat. Kaya nga sa pagtatapos lagi ng programa, lagi kong sinasabi, you stay safe and stay healthy. 'Di ba? Ayan, totoo po 'yun. Ganoon dapat tayo, 'di ba? If you stay safe, if you stay healthy, you stay happy. Ganyan po, 'di ba? Patuloy lamang tayo sa buhay. Nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwapopoy. Sa Lunes ulit, magkarinigan tayo. And makakasama na ulit natin si Bettina. Ayan, Popoy and Bettina tuwing 12 noon dito sa programang Dear MOR. And please, kahit tapos na nga po ang live streaming na ito, maya-maya ay pwede nyo pa rin i-share ito sa inyong mga social media, lalo na sa Facebook. Nakasama nyo nga po ako. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwapopoy. Pwede nyo po akong i-follow sa Instagram at MOR1019 Popoy. Stay healthy, stay happy mga kapamilya, stay safe, and of course, happy weekend. Bye-bye!